Bago ka mag-isip na sumuko sa kanya, huminto ka muna. Karamihan ng mga lalaki ay sumusuko ng masyadong mabilis. Naniniwala na natalo na sila kahit hindi pa nagsisimula ang labanan. Lumalayo siya, malamig na ang pakikitungo, hindi na sumasagot gaya ng dati, at nararamdaman mo na tapos na ang lahat. Pero paano kung sasabihin ko sa'yo na ito pala ang pinakamalaking pagkakataon mo? Paano kung sa halip na lumayo kang natalo, pwede mong baligtarin ang sitwasyon nang hindi kailangang habulin, magmakaawa o mawala ang dignidad mo? Karamihan ay hindi nakakaintindi. Umaaksyon sila ng desperado, ng nerbyoso o ng sobrang emosyonal. At yan mismo ang pagkakamali na sumisira sa lahat. Kaya bago ka sumuko, pakinggan mo itong video na ito. Kasi kung gagawin mo ang sasabihin ko sa'yo, mapupunta ka sa posisyon na hindi kailanmang maaabot ng 99% ng mga lalaki. Kaya kung handa ka ng matuklasan ang halaga mo, kung handa ka ng pahalagahan ka gaya ng hindi pa nangyari, mag-iwan ng komento sa ibaba na may salitang, "Hindi ako susuko." Dahil sa dulo ng video na ito, makikita mo ang mga sagot para magawa mo ito. Ngayon, magsimula tayo. Una, bakit siya lumalayo? Karamihan ng mga lalaki ay nagpapanik kapag ang babae ay kumuha ng distansya. Iniisip nila na nawala na ang interes, na may nakita na siyang iba o simpleng wala na siyang pakialam. Pero ang realidad ay mas malalim pa. Ang mga babae ay hindi biglang napuputol ang damdamin mula isang sandali patungo sa iba. Ito ay gradual na proseso na may iba't ibang yugto. Ang unang yugto ay kapag tumigil na siyang maramdaman ang excitement ng paghahabulan. Ibig sabihin, sa simula nung nakilala ka niya, may hangin ng misteryo, excitement at challenge. Pero ngayon, alam na niya kung paano ka talaga nakakaramdam at yan ay ginagawa kang predictable at walang hamon. Kaibigan, hayaan mong ikonsesa sa'yo, ang attraction ay mabilis na namamatay. Ang ikalawang yugto ay kapag sinusubok niya ang emosyonal mong katatagan. Sa subconscious, sinusuri ng mga babae kung paano mo hinahandle ang mga pagbabago. Nawawala ka ba sa kontrol? Umaaksyon ka ba ng may anxiety? O kaya mo bang manatiling kalmado? Kung ganun, nawawalan ka ng halaga. Ang mga babae ay sinusuri kung paano mo hinahandle ang pagbabago. Ang lalaking nawalan ng kontrol ay hindi na makaka-attract. Ang ikatlong yugto ay kapag kailangan niya ng distansya para makaramdam ulit ng attraction. Ang attraction ay hindi nakadepende sa sinasabi mo, kundi sa spasyo, sa tensyon, sa excitement ng kawalan ng katiyakan. Kapag laging available ang isang bagay, nawawalan ito ng halaga. Dito pumapasok ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan sa mga lalaki. Mas dinidiin nila kapag lumayo siya. Sa halip na magbigay ng espasyo, nagpapadala sila ng mas maraming mensahe. Tumatawag ng mas madalas, sinusubukan ng mas desperado. At yan ang punto kung saan namamatay ang attraction. Kasi kung hindi niya kailangang mag-effort para sa atensyon mo, hindi niya ito pahahalagahan. At dito natutuhoy ang lahat, kaibigan. O magiging lalaki ka na nagdedispera at nagpapatakbo sa anya, o magiging high-value na lalaki na nauunawaan ng laro at marunong maglaro men may talino. Pangalawa, ang tahimik na pagsusulit na hindi mo napapansin. May bagay dito na ganap na napapasawalang bahala ng karamihan sa mga lalaki. Kapag lumalayo ang babae, maraming beses ay hindi dahil nawala ang interes, kundi dahil gumagawa siya ng subconscious na pagsusulit. Pero ang tanong ay, ano ang sinusubok niya? Simple, gusto niyang malaman kung sapat kang malakas emosyonal para hawakan ng kawalan ng katiyakan. Sa isip niya, may mga tanong tulad ng, mananatili ba siyang matibay o hahabulin niya ako? Mayroon ba talaga siyang mga options o nagpapanggap lang? At dito nabibigo ang maraming lalaki nang hindi nila nalalaman. Kung hindi siya sumasagot, sumulat sila ng muli. Kung tumagal siya ng konti sa pagsagot, tinatanong nila kung okay lang ba ang lahat. Kung kinansila niya ang mga plano, sinusubukan nilang ma-reschedule agad. Bawat isa sa mga aksyon na ito ay nagpapadala ng malinaw na mensahe. Siya ang may ganap na kontrol sa sitwasyon at sa sandaling naramdaman niya na pwede niyang guluhin ang mga bagay ng walang effort, nagsisimulang mawala ang attraction. Pero ang mga lalaking tunay na nangingibabaw, yung mga pumapasa sa tahimik na pagsusulit na ito, iba ang ginagawa nila. Hindi sila umaaksyon ng emosyonal. Hindi sila humahabol, hindi sila nananalangin para sa sagot. Sa halip, simpleng pinapanatili nila ang posisyon nila ng may kalma at seguridad. At sa sandaling yan, nagsisimula siyang makaramdam ng isang bagay na hindi inaasahan, kaba.
Ito ay isang bagay na hindi nauunawaan ng karamihan sa mga lalaki. Ang mga babae ay hindi nahuhulog sa mga regalo, kundi sa kawalan. Habang mas kaunti ang binibigay mo ng walang effort, mas may halaga ang ino-offer mo. Kapag laging available ang isang bagay, nagiging invisible ito. Pero kapag nawala, ginigising ang pagnanasa. Kaya ang pag-atras sa tamang oras ay isa sa pinaka-powerful na estratehiya na pwede mong gamitin. Sa halip na maging una kang magsulat, maghintay ka. Sa halip na mag-react sa mga post niya, baliwalain mo. Huwag mong i-restructure ang buhay mo para mag-adjust sa kanya. Unahin mo ang oras mo. Kapag tumigil ka na maging predictable, kapag hindi ka na laging available, kapag hindi ka na sumasagot agad, nagbabago ang lahat. At sa sandaling yan, nagsisimula niyang mapangsin ang kawalan mo at nagsisimula siyang magtanong. Ano ba ang nangyayari? Nawala ba ang interes niya? Kasama ba niyang iba? Ang sandali na tumigil kang magbigay ng walang kondisyon ay ang sandali na nagsisimula siyang mag-miss sa'yo. Pangatlo, ano ang dapat gawin sa halip na habulin? Karamihan ng mga lalaki ay naniniwala na kung ipakikita nila ang nararamdaman o ipapakita kung gaano sila nagmamalasakit, babalik siya at magiging okay ulit ang relasyon. Pero ang attraction ay hindi gumagana ng ganyan. Sa halip na subukang kumbinsihin siya ng mga salita, kumilos ka ng matalino at gawin ang sumusunod. Pantayin mo ang energy niya. Kung malayo siya, huwag mong subukang bawiin ito. Manatiling neutral at mag-retreat. Kung minsan lumapit siya, sumagot ka ng balanse, walang sobra. Paano ito hawakan? Isa sa pinaka-common na pagkakamali ay tanggapin siya ng masyadong madali. Pwede siyang mawala ng 1 linggo at pagkatapos ay magpadala ng simpleng, "Hoy, kumusta?" Karamihan ay sasamantalahin ang pagkakataon ng hindi nag-iisip at mahuhulog sa bitag. Pero yan ay malaking pagkakamali. Hindi yan simpleng mensahe lang. Sa totoo lang, sinasabi niya, "Nandyan ka pa ba?" Kung sumagot ka agad ng sobrang excited, kinukumpirma mo na mayroon ka pa siyang hawak sa iyo. Sa sandaling yan, bumabalik ang lahat sa dati. Binabawi niya ang kontrol at bumababa ulit ang interes niya. Sa halip, manatiling kalmado. Huwag kumilos na parang ang mensahe niya ay ang pinakamahusay na nangyari sa iyo. Hayaan siyang magtrabaho para sa atensyon mo. Kung umalis siya, hayaan mong siya mismo ang magpakita na gusto niyang bumalik talaga. Bawiin mo ang kontrol ng ritmo at iwasan na mahulog sa parehong pattern gaya ng dati. Bigyan mo siya ng oras para maramdaman ang distansya bago mo muling bigyan ng sobrang atensyon. Ngayon, hindi ka na ang parehong lalaki na nakilala niya. Ngayon, ikaw ay isang hamon. At ang mga babae ay may natural na attraction sa mga hamon. Kung susundin mo ang approach na ito, rerespetuhin ka niya ng masigit dahil maiintindihan niya na hindi ka pwedeng basta-basta lang kunin. Ika-4, kung hindi siya bumalik, basahin mo ito. Hindi lahat ng babae ay babalik. At okay lang yan. Kung umalis siya at hindi na bumalik, sa totoo lang, nakatipid ka ng oras na maaari mong nasayang sa maling tao. Ayaw mo ng taong kasama mo lang dahil hinahabol mo, kundi ang taong mananatili dahil hinahalagahan ka niya. Ang kapangyarihan ng katahimikan. Ito ay isang bagay na hindi nauunawaan ng maraming lalaki. Ang katahimikan ay isa sa pinaka-powerful na tugon na umiiral. Sa halip na makipagtalo, magbigay ng paliwanag o makipaglaban sa kanyang atensyon kapag umalis siya, matuto kang tumahimik. Ang katahimikan ay lumilikha ng misteryo, kawalan ng kaulan-katiyakan, at galap na binabago ang emosyonal na dinamika. Sa simula, hindi niya ito masyadong napapansin. Inaakala niya na babalik ka, magsusilat o magtatangkang ayusin ng mga bagay. Pero paglipas ng mga araw at pagkatapos ng mga linggo, nagsisimula siyang mapansin na may nagbago. Bigla kang hindi na predictable. Hindi ka na ang lalaking laging nandyan, naghihintay o naghahanap sa kanya. Naglaho ka sa mundo niya, lumilikha ng kawalan na hindi niya inaasahan. Pinipilit siyang muling isipin kung ano talaga ang nararamdaman niya sa iyo. Ika-5, bakit minamaliit ka ng mga babae hanggang sa pimili ka ng katahimikan? Maraming mga babae ay umaasa na ang mga lalaki ay laging available kahit ano pang gawin nila. Naniniwala nila na kung lumayo sila, naghihintay pa rin kang matyaga.
At bakit hindi nila iisipin yan? Karamihan ng mga lalaki ay nag-i-insist. Karamihan ay hindi tumatagal sa katahimikan o distansya. Pero kapag pumili kang kumilos ng iba, kapag sa halip na habulin ay pumili ka ng indifference, ganap mong binabago ang inaasahan nila. Biglang nagtatanong siya, bakit hindi siya nag-react? Bakit hindi niya ako sinubukang hanapin? Talagang nag-move on na ba siya? Ang mga pagdududa na yan ay ginigising ang malalim na bagay sa isip niya. Dinadalhan siya sa tanong na hindi niya kailanman naisip. Nagkamali ba ako sa kanya? Ang tanong na yan lang ay nagpapakawala ng bagyo ng mga emosyon na hindi pa siya handa. Dito nabibigo ang karamihan ng mga lalaki dahil nagdedespera sila at sumusuko ng masyadong maaga. Sa simula, nakakaramdam siya ng kalma kahit konting ginhawa, kumbinsido na anumang sandali ay tatanggap siya ng mensahe mo. Pero pagkatapos, wala. Walang mga tawag, walang mga mensahe, walang reaksyon sa mga social media niya. Katahimikan lang. Lumilipas ang mga araw at nagiging linggo at nang hindi niya namamalayan, nagsisimula siyang suriin ang telepono niya ng mas madalas pero wala pa ring senyales mula sa iyo. At sa sandaling yan, sa unang pagkakataon, nagsisimula siyang magduda sa desisyon niya. Kasi ngayon, hindi ka na humahabol sa kanya at binabago nito ang lahat. Ika-6, ang implied na tuntunin ng attraction. May realidad na hindi nauunawaan ng maraming lalaki. Ang babae ay humahalagahan sa iyo batay sa kung gaano ka kahirap palitan. Nung laging available ka, hindi niya kailanman naisip na maaari kang umalis. Pero ngayon, sa pag-feeling ng kawalan mo, may nagbabago sa kanya. Nagsisimula siyang tanungin ng sarili, minamaliit ko ba siya? Hindi ko ba sapat na pinapahalagahan ang ino-offer niya? Ang pinakamahusay sa lahat, hindi niya napapansin na iniisip niya ito. Nangyayari ito ng natural nang hindi niya napapansin. Kapag laging nariyan ang isang bagay, nawawalan ito ng relevance. Pero kapag nawawala, nagiging misteryo. At ang misteryo ay eksakto ang nagpapakain sa attraction. Ika-6, paano biglang napapansin ka ulit niya? Kapag pumasok ang katahimikan, nagsisimula siyang gawin ang ginagawa ng maraming babae. Nagsisimula siyang mag-observe. Sinusuri niya ang mga pinopost mo online, binabasa ulit ang mga lumang usapan, baka mag-like pa nga sa mga litrato o post mo. Ang dahilan, sinusubukan niyang alamin kung umaaksyon ka. At bakit niya ginagawa ito? Kasi may tanong na patuloy na tumatakbo sa isip niya at pinapahirapan siya. Nawala ko na ba talaga siya? Ang pagdududa na yan ay kumokontrol sa mga iniisip niya at sa sandaling na naniniwala ang babae na nawala niya ang lalaking dating laging nandyan, naglalabasan ang mga emosyon na hindi niya inaasahan. Napipilitan siyang muling isaalang-alang ang sitwasyon at sa sandaling yan, nagsisimula niyang maramdaman ang bigat ng kawalan mo. Ika-8, paano hawakan ang sandaling na lumapit siya? Kung pagkatapos ng ilang panahon ng katahimikan, bumalik siya na naghahanap sa iyo, karamihan ng mga lalaki ay itinuturing ito bilang tagumpay. Iniisip nila na bumalik na ang lahat sa normal at umaaksyon sila gaya ng dati. Malaking pagkakamali. Ito ang pinaka-crucial na sandali dahil ang tugon mo ay magtutukoy kung ano ang susunod na mangyayari. May dalawang opsyon ka. Bumalik sa mga lumang pattern at pahintulutan siyang makaramdam ng kontrol o manatiling kalmado at hayaan siyang mag-effort para sa atensyon mo. Ang pangalawang opsyon ang magpapanatiling buhay sa interes niya. Kasi ngayon, hindi ka na ang parehong lalaking nakilala niya. Ngayon, ikaw ay isang hamon at ang mga babae ay may natural na attraction sa mga hamon. Ika-9, ang definitive na pagbabago ng mindset. Ang dapat mong maintindihan ay hindi ka dapat maging uri ng lalaking patuloy na available o laging nasa likod ng babae. Sa halip, tumuon ka sa sarili mo, sa mga priorities mo at sa tunay na mahalaga para sa iyo. Kapag binigyan mo siya ng espasyo, kapag pinahintulutan mo siyang mag-miss sa iyo, tumataas ang halaga mo sa mga mata niya. Nagiging ikaw ang taong sulit na labanan at lumilikha yan ng attraction na tumatagal. Ang susi sa pagsaktan ng babae ay hindi nasa paghahabol, kundi sa pagiging uri ng lalaking
hindi kailangang gumawa nito kailanman. Hindi nananalo sa paghahabol, nananalo sa pagtatatag ng mga hangganan, pagpapahalaga sa oras mo at pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na ipakita na talaga niyang deserve ang atensyon mo. Diyan nagbabago ang lahat kasi ngayon nasa iyo ang kontrol, hindi sa pamamagitan ng manipulasyon kundi sa pagrespeto sa sarili mo. Yan ang pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaking hinihila at ng mga lalaking hindi nakakalimutan ng mga babae. Kapag nagsisimulang mag-abala ang kawalan mo, ang katahimikan ay hindi lang nararamdaman. Nagsisimulang fail. Sa simula, baliwala lang siya dito, kumbinsido na sa anumang sandali ay babalik ka. Nung napansin niyang hindi ka lumalapit, sinusubukan niyang punan ng kawalang yan kahit hindi niya maintindihan kung bakit. Baka bumalik siya sa mga dating manliligaw, maghanap ng atensyon mula sa iba, o mag-post ng mga indirect na mensahe na umaasa na re-react ka. Pero ang totoo, walang nakakaramdam ng pareho. Sa sandali na sinusubukan niyang palitan ka, nagsisimula siyang mag-compare. At kapag nag-compare ang babae, natalo na siya. Kahit sinong kausapin niya, nandyan ka pa rin sa isip niya. Naging misteryo ka, isang hiwaga na hindi niya malutas. Habang sinusubukan niyang kalimutan ka, mas nahihirapan siya sa sariling mga iniisip. Ginagawa ang kawalan mo na mas malakas pa. Ang ego niya ay hindi nagpapahintulot na aminin na namiss ka niya. Kapag nararamdaman ng isang babae ang kawalan ng isang tao, nakakaranas siya ng dalawang salungat na emosyon. Sa isang banda, pagsisisi at pagnanais na bumalik. Sa kabilang banda, ang pride na hindi nagpapahintulot na aminin na nagkamali siya. Ang pride niya ay nagtutulak sa kanya na kumilos. Baka magpadala siya ng superficial na mensahe tulad ng, "Hoy, sana okay ka," na umaasa na ikaw ang magsisimula ng usapan. Maaari rin siyang subukang ipakita kung gaano siya kasaya sa social media, nagpo-post kung ano ang buhay niya para lang makita kung re-react ka. Sa ilalim, ang tunay na gusto niya ay malaman kung patuloy mo pa bang pinapansin ang buhay niya. Pero kapag hindi ka sumagot, nagsisimula ang tunay na pagsulit. Ngayon, hindi niya alam kung tunay mong nalampasan siya o kung master mo na ang isang bagay na kakaunting lalaki ang nakakaintindi, ang detachment. Ang detachment ay ganap na binabago ang laro kasi ito ang sumisira sa ego niya kapag napansin niya na ikaw pala ang tunay na premyo. Sa sandaling yan, nagbabago ang lahat. Napapansin niya na hindi ka lang isa pang lalaki, hindi ka taong madaling susuko sa mga tricks niya. Ngayon, nauunawaan niya na hindi ka taong maghihintay magpakailanman. At diyan dumarating ang pinakamalakas na suntok. Napapansin niya na huli na. Nagbago ka na, nag-evolve ka na, at ngayon, lalaki ka nang hindi na kailangan ng approval niya. Sa wakas, nauunawaan niya ang alam mo mula simula. Ang tunay na halaga ay hindi nasa validation niya, kundi sa kakayahan mong umalis. Ngayon, nasa iyo ang kontrol, hindi sa kanya, at nagsisimula siyang magtanong kung magkakaroon pa ba siya ng pagkakataon. Ano ang gagawin kapag bumalik? Dito nabibigo ang maraming lalaki, nahuhulog sila sa bitak-unit. Kapag bumalik siya, maraming sumasagot ng masyadong mabilis, nakakaramdam ng anxiety at binibigyan niya ang gusto niya lagi, validation. Pero kapag nakuha na niya ang validation na yan, mawawala siya ulit. Kaya hindi ka pwedeng maglaro ng larong ito gaya ng ibang lalaki. Kapag bumalik siya, manatili kang matatag. Kumilos ka bilang lalaking hindi apektado ng pagbabalik niya. Huwag mong baguhin ang routine mo dahil lang nagpadala siya ng mensahe. Huwag mong ilagay siya sa gitna ng buhay mo dahil lang bumalik ang interes niya. Huwag ulitin ang parehong mga pagkakamali na nag-udyok sa iyo na mawala ang power mo. Sa halip, gawin niyang magtrabaho. Kung tunay niyang hinahalagahan ka, ipapakita niya ito sa gawa, hindi sa salita. At kung hindi niya ginagawa, nanalo ka pa rin. Kasi sa dulo, mapapansin mo na hindi mo naman siya kailangan talaga. Huwag habulin, mag-improve. Tumuon ka sa sarili mo, magpatuloy sa pag-advance at hayaan mong magsalita ang buhay mo. Kung nakarating ka hanggang sa dulo ng video na ito, mag-comment ng "natutunan ko na" para malaman ko kung sino ang mga kaibigan na umabot hanggang sa dulo. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito,
Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at panoorin ang susunod na video sa screen. Eksakto ang kailangan mong marinig ngayon. Salamat at hanggang sa muli.